Tanggapan ng Ombudsman para manumpa ang surprise witness na si Orly Gutesa. Ito'y bago tanggapin ang kanyang affidavit kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari. Etong si Gutesa, ano sa tingin nyo? Haharap ba ito? O hindi? Haharap ba? Malamang sa malamang, nagtago na yun. Kaibigan ko yan, si Jack Batallones. Si Jack Batallones ba to? Inahaharap sa tanggapan ng Ombudsman para manumpa ang surprise witness na si Orly Gutesa. Ito'y bago tanggapin ang kanyang affidavit kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari, ano na? Ayan itong si Gutesa kasi mga pre, ano yan, siya yung puno. Hindi po yung puno na ugat ng pinakapuno, hindi po. Ibig ko sabihin, siya po yung puno, si Marcoleta yung farmer. Marcoleta na senador naman lilinlang. Di ba? Yung bumoto kay Marcoleta, nagsisi na. Pinangakuhan kayo ng 2,000 kuryente. Nagtanim si Marcoleta, ang tinanim si Gutesa. Diba? Tapos ngayon, si Gutesa ay nagtatago. Ang tanong, lulutang kaya? So, panoorin po natin ang balitang ito. Ang update dyan. Jack, tinitimbang na nga ng Ombudsman itong rekomendasyon na galing sa ICI. Basahin muna natin to. Sir, Ballpoint Man 2.0, huwag tayong maniwala dyan kasi peke yung itim na yan. Kasi noon, napanood ko na yan, sinisiraan si PBBM. Kaya sir, Ballpoint Man 2.0, sinungaling yung lalaki na yan. Hindi, sa mga prophecy po ngayon, na sa mga, lalo na sa ibang bansa, wala po akong pakialam dyan sa mga prophecy na yan. Pero kung titingnan mo yung kanyang sinasabi, tumutugma naman na hindi talaga bagay yung si Sara Duterte na maging president. Tumutugma naman, 'di ba? Sa negro na yun, wala akong pakialam, batukan ko pa yun Wala akong pakialam dun. Yung reaction ko kanina, wala akong pakialam dun. Kasi ang prophecy sa ngayon, wala na po yan. Siguro nung unang panahon, pwede yun. Pero ngayon kasi hindi na Yung gumagana na ngayon, yung i-analyze na lang po natin. Karapat-dapat ba ito o hindi? Siyempre, ang sigaw ng taong bayan, hindi. Diba? Ganun lang po yun. Like, share, subscribe po kayo dyan, At DPWH dahil ani nga ng Ombudsman na hindi sila magsasampa ng mahinang kaso pagdating nga sa mga anomalya sa flood control projects. Patuloy na pinag-aaralan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga inihaing rekomendasyong kaso ng Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure laban kay dating Ako Bicol Congressman Zaldico at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinagbasehan ng rekomendasyon ang ilang mga dokumentong hawak nila, pati na rin ang sworn statement ng surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. Eto, si Zaldico naman mga pre, ang sabi niya, handa daw siyang, kumbaga, tumistigo laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, pukin ang ina mo ka, Zaldico, umuwi ka na ng Pilipinas, tarantado ka, magnanakaw ka, kupal ka, ang nakikinabang dyan. Ang pamilya mo, magnanakaw ka, nilalamon mo pera namin. Batukan kita Bobo ka, tarantado kang Zaldico ka, pukin ang ina mo, bobo. Yung taong bayan nalulunod sa baha, ikaw nagpapakasarap ka. Dapat ikaw yung lunurin. Bobo ka. Nakakagigil no? Yung pasarap-pasarap ka lang. Tapos pag may baha, makikita mo sa balita, may mga namamatay sa baha, okay lang sa'yo. Ang ina mo, sarap mabuhusan ng baha no?
Kupal. Ngunit tila sinangga ng ombudsman ang pahayag ni Dizon. Hindi, kasi hindi namin pwedeng gamitin yun kung di niya haharapan at sasabihin na ito affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko nangyari dyan. Initial evaluation is a sworn statement. Pero para i-contact namin sa PI yan at gamitin namin, kinakailangan manumpari siya sa harap namin. Sakaling hindi talaga magpakita si Guteza, We're looking at different angles. Alam mo na ngayon, technology. Tanungin niyo si Marcoleta, siya yung nakakaalam niyan eh. Siya yung farmer eh. Siya yung expert dyan eh. Diba? Si Marcoleta, tanungin niyo, nasan si Gutesa ngayon? Alam niya siguro yan. Works. Technology works. We are looking at other things. Matatandaang iniharap siya sa Senado noong Setyembre 25 kung saan sinabi nitong personal umano siyang nag-deliver ng mga maleta ng pera sa bahay ni Romualdez at Co. Personal, sabi niya. Ngayon, hindi na siya makapagpakita. Ulit. Bakit? Nagtatago eh. Bakit? Guilty kasi. Fake news kasi. Nanumpa ka doon. Nanumpa ka sa Senado na magsasabi ka ng katotohanan, yun pala, kabaliktaran yung sinabi mo doon. Yari ka doon. Shoutout kay Rolly TV Vlogs. Ngunit nabalot ang kanyang affidavit ng pagdududa matapos sabihin ng notary public na si Attorney Pechi Rose Espera na peke ang pirma at hindi tumutugma ang document numbers sa kanyang notarial records. Kinumpirma rin ng Manila Regional Trial Court na palsipikado ang lagda sa affidavit na lalo pang nagpapahina sa kredibilidad ng testigo. Naglabas naman ang tugon ang kampo ni Romualdez. It is now with the Ombudsman. Maliwanag po dito na itong si Gutesa, gusto lang po talagang pabagsakin ng PBBM administration or pasamain. Si Martin Romualdez, ganun din. Gusto nilang idiin. Kaya ako'y naniniwala po itong Gutesa na to. Wala naman po talagang alam yan. Pero baka, lumakas lang yung loob nito para tumistigo ko, no? Dahil, bayad. Sasabihin nyo, hindi bayad yan. Nasan siya ngayon? Nasan? Hindi ko maramdaman yung kaluluwa niya eh. Nasan? Hindi babayaran yan si Gutesa? Nasan? Hindi ko ramdam yung kanyang kaluluwa. Kung talagang gusto niya katotohanan lang, ay lumabas na siya ngayon. Diba? Pero nasan? Nasan na? Patay na? Patay na ba? Patay na o buhay pa? Tanong ko lang. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Habang Galawin mo yung baso. Baka nga, ginagalaw niya yung baso. Kaya nga lang, sa pamamagitan ng tagay yun. Patagay-tagay na lang yun. Putang ina, pumaldo eh. nagpapatuloy ang proseso, iginiit ng ombudsman na mananatili silang independent at hindi mababahira ng politika habang tinitimbang ang mga dokumento at testimonya. Okay, salamat po Ma'am Angelita Luzada sa mga nag-like dyan. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan, meron pong ano dyan, kalimbangin nyo lang po yung itlog ni Digong dyan, ha. Kalimbangin nyo lang. Ganyan. Huwag yung sampalin. Kayo naman nagigigil naman. Kalimbangin nyo lang. Jack, kaugnay nga dito sa paglabas ng warrant of arrest laban kay Ko at iba pa, kaugnay nga sa corruption cases na ifinail ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ayon nga sa Ombudsman, isa lang daw ang kanilang hiling at ayun nga ay ma-execute kaagad ang warrant of arrest na ito. Ito, may nagtanong dito ang tanga. Paulit-ulit mga tanong nyo eh. Magkano bayad mo? Di 1 billion per day. Ayun na. 1 billion per day. Ha? Kaya sino pa yung magbabayad sa akin? Message nyo lang ako. Ha? 1 billion per day. Hindi ako tatanggap ng milyon. Putang ina, mga pulubi kayo. Ha? Dapat 1 billion per day. Pukin ang ina nyo.
Ngayon, nalaman mo na, message mo ako, padalhan kita ng kabaong. 10 kabaong, hampas ko sa ulo mo. Ha? Diyos Pablo, putang ina ng pamilya mo. Ha? Buong lahi mo. Gusto mo, sunugin pa kita eh. Bobo. Ha? Tatanungin niyo ako, magkano binabayad sa akin? Naku, bilyon-bilyon. Di ako tumatanggap ng milyon. Hayop ka. Bobo. Jack? Mari, tungkol dito sa yung sabi kailangan pumunta sa Office of the Ombudsman si Orly Gutesa at sinabi nga may ibang options sila kung sakaling hindi ito sumipot. Diniscuss ba nila ano yung mga options na ito? Ano ba ito? Via Zoom? At may deadline ba sila na ibinibigay? Kumbaga, hindi uusad to hanggat hindi sumisipot or nakukunan talaga ng sinumpaang salaysay itong si Gutesa. Tama? Jack, sa pagharap sa atin kanina nga ni Ombudsman Remulla, naging matipid lang ang kanyang sagot at sinabi niya nga lang na meron pa silang mga option na ina-explore sakaling araw na hindi sumipot itong si Gutesa, pero hindi niya ito i-disclose sa atin at umaasa nga tayo na sa susunod na pagharap niya sa atin, meron nang nailatag ang Ombudsman sa kung ano pa nga ba ang pwedeng gawin ni Gutesa bukod sa pag-physically present ng kanyang sarili sa harap nila. Okay, sige. Maraming salamat. Pero sa tingin ko, mukhang hindi naharap yan. Kung kayo yung tatanungin, harap pa po kaya yan o tuluyan ang maglalaho? Magtatago? Ano sa tingin nyo mga pre? Comment down below para naman mabasa natin yung mga komento. Sa hindi pa po, bago tayo mag-move sa next topic natin, sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Para po always po kayong updated sa ating mga pambababoy dito. Oh.